Hello, happy Sunday everyone. So today is June 14. Tomorrow, June 15, pasukan ng aking bebe labs. Yung baby ko, yung bunso ko. So, by the way, nagpe-prepare ako. Nakakagaling lang namin nagsimba. So, tapos na kami magsimba. Yung asawa ko ay bumalik sa simbahan kasi meron silang meeting sa Knights of Columbus. Ayan, so kami lang ng mga bata dahil yung aming kasamahan, yung aming kasambahay, hindi ko ugaling nagsasabi ng ano yung kasambahay ba, basta kasamahan dito sa bahay, yun yung tawag ko, ay lumayas. 1 month and 14 days pa lang niya, lumayas siya. Bago siya pumunta dito sa amin ay tinanong ko siya ng masinsinan kung sigurado ba siyang papasok dito sa akin, hindi ba siya magkakaproblema, sigurado wala ba siyang iintindihin kung sakaling papasok siya dito. Ang sabi niya, oo, wala daw problema. Sabi ko, kakayanin mo kayang magtagal. Get mo nga yung white rice na. Magtatagal ka kaya dito sa amin kasi hindi biro-biro, galing siya sa Davao, sa probinsya. Yung ticket that time ay mahal, nasa 9,000 to 10,000 that time nung naghahanap kami ng ticket para sa kanya. So kaya sinigurado ko, sabi ko, sigurado ka ba talaga na pupunta ka dito? Tapos sabi niya, oo, siguradong sigurado daw. Sabi ko, may anak ka bang maliit? Sabi niya, 3 years old. Sabi ko, oh, kaya mo bang iwanan yung anak mo? Ang sabi niya, oo, babantayan naman daw nung asawa niya. So sabi ko, sigurado ka ba talaga? Inulit-ulit ko pa sa kanya. Sabi niya, siguradong sigurado daw. So ngayon, di naghanap kami ng ticket. May suki kasi yung asawa ko nang binibilhan niya ng ticket. So, nakahanap kami ng ticket na 6,000 something. Basta almost 7,000 din yon. So, grinab na namin kasi oras-oras nag-iiba yung presyo ng ticket. So, kinuha na namin yung ticket na 6,000 plus. Kasi siya din sabi niya, pwede bang makapunta na ako agad dyan. So, ngayon, nag-request pa siya. Sabi niya, pwede bang pupunta na kaagad ako dyan. Sabi ko, sige. Tapos nag-request nga siya, sabi niya, pwede ba ma'am, pagpunta ko dyan, advancein ko yung yung 1 buwan na sahod ko para may ipadala daw niya dito sa pamilya niya, para may magamit daw yung pamilya niya. Sabi ko, o sige. Sabi ko, tapos pinapakuhanan ko, sabi ko, meron ka bang NBI? Sabi niya wala daw. So, pinapakuhanan ko ng NBI. Sabi niya wala daw siyang pangkuha ng NBI. So, sabi ko magkano ba yung NBI? Yung nag-refer sa kanya, tinanong ko din siya, magkano ba ang NBI? Tapos, sabi niya, nasa 250 daw. Pero, gawin ko na lang daw na 1,000 para may pangkain at pamasahe daw siya. So, ginawa kong 1,000. Yun yung request din nung nag-recommenda sa akin na 1,000 ang ibigay ko. So, nagbigay ako ng 1,000. Tapos, yung nag-recommenda sa akin, tinanong ko din, sigurado ba itong ni-recommend mo? Ano ba siya? Hindi ba tayo magkakaproblema? Ang sabi niya, hindi. Sabi ko, tatagal kaya ito? Sabi niya, oo ma'am, tatagal yan ma'am. Mga 3 years pa nga, sabi niya. Kasi lahat ng nakakasama namin dito sa bahay ay binibigyan namin ng 1 year, at least 1 year. Ang rules namin ay, pag 6 months ka tumagal, libre yung ticket mo papunta rito. Tapos, pag umabot ka ng 1 year, bibilhan ka din namin ng libre ticket pa uwi na magbakasyon. Pero, pag gusto mong hindi na bumalik, okay lang. Pag gusto mong bumalik, kukuhanan ka ulit namin ng ticket mo pabalik. Ganon, yun yung rules namin. So, oo daw, wala daw problema. Makatatagal pa nga daw ng 3 years yon. So, sige, sabi ko.
Ngayon, nung kumuha na ng NBI, malapit lang pala yung sa kanila yung sa NBI. So, hindi siya mamamasahe ng ano ng malaki. So, after nung nakakuha na siya ng NBI, wala pang half day. Kung umalis siya ng umaga, wala pang half day, nakabalik na siya. Sabi niya, nakakuha na kaagad ako. Sabi niya. Tapos, sabi ko, sige, ganito, ito yung ano. So, kumuha na kami ng ticket niya. Binigay na namin yung ticket niya. Tapos, sabi ko, diretso ka na sa, ano, sa, malapit lang ba dyan sa inyo yung, ano, yung terminal. Sabi niya, 2 hours daw ang biyahe. So, sabi ko, magkano pamasahe mo papunta doon? Ang sabi niya, tinanong daw niya yung asawa niya. Sabi daw ng asawa niya is nasa mga 200 something lang din daw. Pero, pwede ko daw ba siyang bigyan ng 500 para pangkain daw niya? Sabi ko, sige. Sabi pa niya, ibawas ko na lang daw sa sahod niya. Sabi ko, sige, sige lang, sabi ko. Pero wala akong balak na babawas sa sahod niya kasi nga ang akin ay gusto kong matulungan din sila kasi nga wala silang pangkabuhayan, ganyan. So, kinontak ko yung ano, itong nag-recommend sa akin ay isang vlogger doon sa kanila. So, sabi niya, sabi nung nag-recommend, text mo lang ako, tawagan mo ako or message mo ako kung may problema sa trabaho niya. Sabi niya, sige. Ako naman, hindi ako nag-iisip ng ganun. Kasi sa lahat ng nakakasama namin dito sa bahay ay umaabot talaga sila ng 1 year at hindi kami nagkakaproblema. So ngayon, ito na, dumating siya dito, sinundo namin. After 1 week, binigyan ko pa siya ng lahat ng mga pinagliitan ng anak ko ng sapatos, mga damit, binigay ko sa kanya. At saka yung mga sapatos ko na mga bago pa, hindi ko pa nagamit yung iba, binigay ko na sa kanya. Para may magamit siya kasi isang backpack lang na maliit yung dala niyang damit. So, binigyan ko din siya ng damit, pang bihis-bihisan niya, para hindi siya wash and wear. So, yun. Ito na, nung nag-day off siya nung last Sunday. So, today is Sunday, is June 14. So, June 7 ba yun? Mga ganon. Yun, nag-day off siya. Kinatagpo niya yung bayaw niya, yung kapatid nung asawa niya. So, after that, gabi na siya umuwi, alas 8, past 8 na. Umuwi, nahinatid siya nung, sa kiminento niya, 4 daw ang kapatid ng asawa niya dito. Yung isa, ang bakla is yayo ng 3 magkakapatid na anak ng nasa abroad. Yung isa naman na bayaw niya ay nagdadrive ng angkas. So yung iba hindi ko alam yung iba. So yun doon nag-umpisa yun na kahapon 13 nagpaalam siya, sabi niya bigla na lang, sabi niya yung asawa ko nakahanap ng trabaho, pumunta na sa Digos, so walang magbabantay sa mga anak ko. Yung kapatid ko lang ang nandun, iiyak daw ng iyak yung bunso daw niya, yung anak daw niya. Sabi ko, papaano na yan? May balik ka pa. Ang akin, sana, kahit man lang yung bali niya ay matapos niya. Kasi, kinuha niya ulit yung sahod niya pang 2nd month, kasi panghulog daw nila ng sa motor. Nung una, nung hindi pa pumasok yung June, hindi pa natapos yung unang bali niya, yung pinadala niya sa probinsya nung hinanghingi siya ng 100 kasi naninigarilyo kasi siya. So, binigyan ko, sabi ko, yan na lang muna ha, kasi malayo-layo pa yung second na yung sahod mo. May 1 month ka pa. Sabi niya, oo. After ilang days, nagsabi na naman siya, may babayaran daw siya na pumupunta sa kanila, yung parang in-applyan nila. So, sinisingil sila, nandun daw sa bahay nila yung naniningil, kahit 500 daw. So, sige, sabi ko, binigyan ko na naman siya. So, nung dumating yung araw na pang 1 month na niya, kinuha niya, sabi niya, kuhanin ko na yung advance ko. So, binigay namin yung advance niya, binawas ko na doon yung 600. Ngayon, ito na, nagpaalam nga siya kahapon, na ura-urada, na sabi nga niya, wala daw magbantay sa anak niya, nag-iiyak-iyak daw.
So, umalis siya. Sabi ko, tapusin mo na muna yung yung bali mo. Sabi niya, sige. Ayun pala, yung napansin ko sa kanya, pagkatapos namin mag-usap, hindi, tahimik siya. Yun pala, may iniisip-isip na siyang gagawin. Kaya, nung madaling araw kanina, nag-message siya, 3:30 ng madaling araw. Pero hindi ko napansin. Nagising lang ako nung 5:30, nabasa ko yung message niya na, "Ma'am, sorry ma'am, lumayas na ako kasi ayaw nyo naman kasi akong payagang umalis." Sabi niya. Sabi ko, bakit? Anong ayaw kitang payagang umalis? Sabi ko, tapusin mo lang yung bali mo. At saka syempre yung ticket, bayaran mo. Sabihin mo sa asawa mo, padalhan ka ng pambayad sa ticket. Ayun. So, lumayas nga siya na ang sa tingin ko kaya siya lumayas ay hindi talaga dahil sa uuwi siya sa probinsya, kundi baka inudyukan siya ng mga bayaw niya na lumipat na lang doon sa kanila, baka meron siyang malilipatan. So, yun, 'di ba? Sino bang lugi? Kami ang lugi kasi kami ang nagbayad ng ticket niya na almost 7,000. Nakapunta siya dito sa Maynila. And then, sa iba siya papasok. 'Di ba? Kahit sino sasama ang loob. Hindi naman ako nagagalit pero masama lang yung loob ko sa ginawa niya. Sana sinabi na lang niyang mabuti na kailangan ko talagang umalis kasi yung naging honest na lang sana siya ba. May kumukuha sa akin, siguro mas malaki ang sahod, ganun. Nagsabi na lang sana siya ng maayos. O syempre, tapos kailangan niyang bayaran yung ticket niya. 'Di ba? Hindi yung ganyan na lalayasan ka na lang tapos saka magme-message. Kahit sa inyo mangyari yan, gugustuhin niyo bang ganyan? Okay ba? Tama ba yung ginawa niya? 'Di ba hindi? So, yun lang, kwento ko at tapos na yung aking tapos na yung pag-prepare ko ng pagkain ng breakfast ng mga anak ko kasi yung isa din ay may sakit. So itong isa, si Inday Badiday ay kakain na. Go. So yun lang. Bye. Eto pa pala. Wala siyang magiging sanang yung sana hindi niya ako ginawan ng ganyan kasi wala kaming masamang pinakita sa kanya kundi kabutihan. At lahat ng request niya ay sinusunod ko. Yung naninigarilyo siya, so labas ng labas, bili ng bili. So sige lang, basta importante sa akin tapos ang iyong trabaho. So yun. Yung hinahayaan ko na lang siya na yung sa labas lang siya naglilinis. Hindi na nga lang siya naglilinis dito sa loob ng bahay. Hinahayaan ko na lang. So, ako na lang nagva-vacuum dito sa loob ng bahay. So, ang ginagawa na lang niya ay naglilinis sa labas, walis, pakain ng aso. And then, ang paglalaban niya is once a week, every Friday. At konti lang ang nilalabhan niya kasi aapat lang kami dito. At hindi naman kami bihis ng bihis. Bibihira lang din ako nagpapalit ng bedsheet. So, tinutulungan lang niya ako dito sa pagluluto, hindi rin siya ang nagluluto. Halimbawa, prito-prito lang yung sa kanya. Ang ginagawa niya ay pag meron akong pinapachop, magluluto ako. Pakichop mo ako ng ng bawang sibuyas, madalas yun lang. Pag depende kapag merong mahahaluan ng ng kamatis, luya, ganyan, chop mo ako bawang sibuyas, kamatis, luya. So yun lang ginagawa. Ako na ang nagluluto. Tapos naghuhugas siya siyempre ng plato. Alangan naman na ako pa. So yun lang yung ginagawa niya. Pero dito talaga sa loob ng bahay hindi siya naglilinis. Ang pagtutupi pa niya ng yung nilabhan niya, aabutin pa ng 3 araw. Tapos yung pagpaplansya ay hindi maayos ang pagpaplansya niya. So hinahayaan ko lang kasi alam ko naman na hindi sila sanay sa ganun, hindi sila mahiling magplansya-plansya sa kanila. So hindi talaga maayos pero hinahayaan ko na lang. Tapos ako pa ang nagliligpit ng mga tinutupi niya at saka pinaplansya niya. So yun, magaan lang yung trabaho niya dito. So ano pa ba ang problema niya? Ayun lang. Ito yung kwarto nung maid na tumakas. Ayan, iniwan niyang ganyan. Ayan.
Meron siyang pagkain dyan na hindi niya kinain. Ito yung mga binigay namin. Binigay ko sa kanya, pinagliitan ng anak ko. Mga sapatos, mga ganyan. Tumbler, ayan. Tsaka yung sandal. Ayan, sandal. Meron din. Ayan, basta meron pa din dyan. Mamaya ako nakalkalin. Tapos mga damit na pambata. At damit ko din. Pagkain niyang pansit din niya kinain. Yung pangkulay ng buhok, shampoo, hair wax. Ayan. Tapos yung sigarilyo niya to. Oh. Pinag-ubusan ng sigarilyo niya. Iniwan niya. Ayan. Ang kalat doon sa loob. Ito naman sa paanan niya. Ayun, iniwan niya yung damit niya. Siguro, yan binigay sa kanya. Tapos, yan yung damit na binigay sa kanya ng kamag-anak ng asawa niya. Ayan, iniwan niya. Yung electric fan niya, pinag-inuman niya. Yung kape na binigay ng kapitbahay namin na si Lola, si Lolo. Yung sandal na binigay ko, iniwan niya. So, ayan. Hindi ko alam kung bakit siya tumakas. 1 month and 14 days pa lang siya dito. So, ayan ang itsura ng kwarto niya.